Magandang araw sa inyong lahat. Tatalakayin ko ang isang pantatalata na may pamagat na What is in your hand? Isipin natin, bakit? Ano ba ang meron sa ating kamay? Hindi natin na-realize na very powerful ang ating kamay. Sa ating kamay, may magkakaroon tayo ng aksyon. May papakita natin ang care sa isa't isa. Pwede tayo mag-share using our hands, offering, and pagsamba sa ating Panginoon. Una, talakayan natin yung action. Si Moses, hawak niya yung tungkod nung basahin ko yung Exodo 3:7 hanggang 10. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipsyo at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipsyo ang aking bayang Israel. Makikita natin dito sa talata na ito na from the mouth of our Lord na binigyan niya ng assurance that He will be with Moses in this great commission. Pero ano sinagot ni Moses? Sa Exodo 4:1-2, itinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano sagot ng ating Panginoon? Sa talatang 2, ano yang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po. Sagot ni Moses. Ganyan tayo, di ba? Minsan, marami tayong what if. Guilty rin ako dyan eh. Sa setting conditions, nung nasa corporate world ako, palagi kami nangisip ng yung risk analysis. Meeting namin kung may risk ba yung tutunguhan namin na desisyon. At marami kaming ginagawang paraan upang in case ma-meet namin yung ganong insidente. Ngunit kung ating isipin, may risk ba tayo pag tutugon tayo sa utos ng ating Panginoon? Pwede natin sabihin meron, pero kanino ba tayo dapat magtiwala? Sa kakakot ng kaaway or sa assurance na binigay sa atin ng Panginoon na sabi niya, I will be with you. Lahat po tayo, di ba, may fear. Pero yun lang ang dapat natin isipin. I will be with you. Whenever, whatever, wherever you go. So, parang hindi yumabang si Moses sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang sariling lakas. Yung tungkod na hawat niya ang pinagamit ng ating Panginoon. Pangalawa, sharing. Yung batang lalaki na may 5 tinapay at 2 isda. Sa John 6:8-10, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Ang sabi ni Jesus, paupuin ninyo mga tao. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga lalaki sa kanila'y may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Sabi lalaki lang yon. Wala pa yung bilang ng mga bata at mga babae. Ibig sabihin, mas marami pa sa 5,000. Ginawa ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Na makakain na mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang.
Ayaw ng Panginoon na nasasayang, nagtatapon tayo, di ba? Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Kung hindi nag-share ang bata, ano mangyari? Yung dala niya. Kasi, most likely, kanya lang yun eh. Di ba? 2 tinapay lang at, 5 tinapay at 2 isda. So, ano magagawa ng mga tao? Di ba? Alis na lang yun. Kasi syempre, gugutomin sila. So, hindi maipapakita sa libu-libong tao ang kadakilaan ng ating Panginoon at himala sa pagpaparami ng tinapay at isda. Marami ring magugutom. Siyempre, di ba? Lalo na kung malayo naman yung bundok doon sa kanilang tinitirahan. So, mag-aalisan ito at hindi na sila makakarinig ng kanyang salita. Dahil lang sa pag-share ng bata ng kanyang dalawa, marami ang nakatanggap ng kanyang salita. Marami ang naka-witness ng kanyang himala. Pangatlo, care. Ginamit ni Jesus ang kanyang kamay upang gumawa ng putik. Sabi natin, ew, di ba? Pero, basahin natin to sa John 9:6. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, pinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at magpilamos ka roon. Ang kalaga ng Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, nagkilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na siya. Di ba? Sabi natin, yad diri, marumi yung putik, di ba? Ngunit ginamit ito ni Jesus, ginamit niya yung kanyang kamay. Na ang pinakikita niya na ang madumi ay magagamit pa rin sa kanyang kaharian. Di siya nandiri na gamitin to using His hands. Ganon tayo kamahal ni Jesus. Na kahit anong dumi natin, andyan lang siya at naghihintay sa atin at talagang hawakan niya tayo at aakapin niya tayo. Number 4, offering. Alam na po natin yan, di ba? So, Mateo 2:11 hanggang 10. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. So, sino po to? Di ba yung mga wise men? Sinundan po nila yung bituin upang makita nila yung yung ating si Jesus nung siya bagong panganak pa lamang. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria ng kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Kung tutusin, ano naman ni Jesus yun, di ba? Sa kanya nga yung lahat ng kayamanan ng buong mundo eh. Buong universe, hindi lang ang earth. Ngunit ang mga tao ito ay sadyang, mga tao, hindi nga rin magawa. Mga tao, sakim sa kinang ng mga kayamanan, parang akin to. Minsan pa nga nagpapatayan pa sila, maski magkakamag-anak, di ba? Nakakalungkot. Blood relations, pero ang importante sa kanila, kayamanan. Bakit nagdala mga wise men sa sabsaban ng mga expensive stones na ito na hindi naman gagamitin ng bagong panganak na si Jesus? Na upang pakita na ano natin yung kayamanan. Kung wala naman tayong Jesus sa buhay natin. Maraming naging super rich, di ba? Marami tayong kilala, mga tanyag na artista. Masaya ba sila? Marami pa nga, di ba, nagpakamatay? Isipin natin, bakit sila nagpapakamatay? They have everything in the world. Kaya kung tayo wala tayong ganong karami pera, isipin natin, tayo mga Kristiyano, di ba, maski walang pera, there's smile in our face. Saan natin nakita yun? Peace, love, na mararamdaman natin sa ating Panginoong Jesus. Maski simple buhay natin, masaya tayo. Pero maraming kayamanan na walang Kristo. Hindi ko po sinasabing lahat ng mayaman, hindi masaya. Yung mga mayayaman na walang Kristo,
makita natin ang kalungkutan sa kanilang buhay. So, yun ang dahilan ng pag-offer ng mga wise men na yan sa ating Panginoong Jesus. Number 5, worship. Alam na po natin yan, no? Masarap po mag-worship pag may kasama doon po sa body of Christ. So, ito po yung namimiss ko kasi kadalasan online na nga po ako. Pero, I can find a church in here. Alam ko po yun. There will come a time. Pero, napi-feed naman po ako through online. Diyan din sa Pilipinas. So, worship sa 1 Timothy 2:8 sa NIV. English pong gagamitin ko kasi hindi po maganda yung translation sa Tagalog. Therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands, holy, without anger or disputing. Hindi pwedeng itaas natin ating kamay sa ating Panginoon kung may sama tayo na loob, kung may galit tayo, o meron tayong hindi yung papagkaunawaan. Napakasarap pumapuri na sa ating Panginoon. With our hands na walang dalahin sa mundo, walang iniisip. Ibig sabihin, di ba, kaya ko man yan? Surrender everything to Him. Kaya nga tinataas ang kamay. Bahala ka, Panginoon. Our life is in your hands. So, maraming gamit ang ating kamay. Diba? Action tungo sa pagpapalaganap ng salita. Ano dala natin? Bible. Kalasag na galing sa Espiritu Santo. Care. Show them that we care. Doing the chores. Pareho na no? Sabi, doing the chores when the brethren is sick. Call them to remind of your love to the brethren. Gagamitin natin yung kamay natin. Cellphone. Love. Write them a note of love. Iba-iba pa. Using our hands. Share. Bigyan natin ng mga nangangailangan. Diba? Sabi nga sa Santiago 2:14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? So, maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Share. No, di ba? Pakita natin. At natutuwa nga po ako sa inyong kongregasyon. Talagang nagsishare po kayo ng blessing sa mga taong nangangailangan. Aside po, syempre, sharing the word, pero yung sharing physically sa pangangailangan nila. Minsan kasi mahirap, di ba, makinig ng kumakalaman tiyan. Kaya, natutuwa po ako sa inyong ministeryo. Next, so action, care, sharing, offering. Paano gagalaw ang simbahan? Wala tayong ino-offer. Bigay natin ang ating kapwa offerings upang marami maabot na gutom sa kanyang salita. Yeah? Although sa Panginoon naman ang kayamanan sa mundo, pero kailangan niya ang tao to show their faith. Worship. Ito yung pang-5. So, action, care, sharing, offering, and worship. Huwag tayong mangimi na itaas ang ating kamay upang ipakita ang ating pagsamba sa Kanya. Surrender everything unto Him and He will be our best driver. So, isipin natin, simpleng pati ng ating katawan. Kasi diba, sabi nga ng Panginoon, importante ang every part of our body. Pero importante rin ang kamay. Marami magagawa ang kamay. Kasi ito yung, kumbaga marami gamit sa ating katawan, di ba? At pwede rin itong ipaggamit sa ating Panginoong Hesus upang ang marami pang makarinig ng Kanyang salita at tumanggap, upang ipakita natin ang tunay na pagmamahal tulad ng binigay sa atin ng Panginoong Hesus. So ngayon,
Kita natin, no, Christmas, pinanganak si Jesus, the birthday niya. Pero kung tutusin, hindi po nga natin alam kung ano yung exact date ng pinanganak siya. Pero at least meron po tayong date na para i-celebrate ang kanyang kapanganakan. To just, makikita natin na maski hindi po Kristyano nagse-celebrate. Ano yung pinakikita ng celebration na to? Tunay na pagmamahal sa sangkatauhan. Maraming pong salamat at maligayang Pasko at manigawang bagong taon sa lahat.